Dahil nga po nag-resign, no, ang Vice Presidente, mga bossing. Sino-sino po ang nakikita natin ngayon, mga kababayan, na posible at maaari na pumalit sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary, mga kababayan. Isa sa nakikita namin, mga kababayan, na posible at maaari, Win Gatchalian. Ayan. Ito po, yung sinasabi namin na posible at maaari at may karapatan na pumalit sa BP bilang Department of Education Secretary, Win Gatchalian po, mga kababayan. Bakit? Win Gatchalian, meron silang background na konektado sa Department of Education. Kumbaga, posible at maaari, alam nila kung paano mapatakbo. Kumbaga, nandun na sa may kaalaman na agad. Ano po, hindi yung nasa level ng nasa ilalim pa, pag-aaralan ko muna kung ano yung patakbo, kung paano pagpapatakbo dyan. Oh, di ba? Kumbaga, Win Gatchalian, nandito na. Tapos, kung may ibubuga pa, para tumaas ang antas ng edukasyon, ilalabas na lang ho, mga kababayan. Simple lang din po yan. Ano po, nakikita ko, Win Gatchalian. Nako, magagalit ito. O hindi, dun muna tayo kay Clarita Carlos, mga kababayan. Educator. Mga boss, chief, amo, sir, alam nating may kakayanan na magpatakbo din ho. Mga bossing, although nung mga nakaraang mga araw, panahon, buwan, medyo Duterte si Madam Clarita Carlos. Pero syempre, mga bossing, ano po, kung sino yung alam natin at posible na talagang makatutulong sa ating bayan, bakit natin pipigilan? Di ho ba, mga bossing? Bakit ho natin pipigilan? Oh. Hindi naman siya naging bitter na kagaya ng mga nabaklas ng sa Malacanang. Yun ho talaga, mga bossing. Sagad hanggang buto po yung mga pagka-bitter nun, mga kababayan. Oh. Pero sa nakikita natin, Clarita Carlos, maaari at posible, lalo na educator din po, mga bossing. Ito, magagalit ang mga DDS sa susunod kong sasabihin. Hulaan nyo po kung sino yung susunod kong sasabihin, mga kababayan. Ano? Para sa akin, ito, isa sa qualified po. Pero magagalit talaga yung mga DDS dito, mga bossing No? Sasabihin nila, ano ba yan? Bakit yan? Paano mo nasabi yan? Oh. Sabi ni Luciana Lenny. Oh. Yung pangatlo po, mga bossing, hindi mo na. Mamaya tayo kay Ma'am Lenny Robredo. Ano? Yung pangatlo, mga kababayan, educator, no? Lawyer, ayan. Ano po? Malawak ang eksperyensya sa pagtuturo, mga kababayan. At speaking of, kasi dito ako napapansin ko po, mga bossing. Speaking of yung, kumbaga, sa Pilipinas, para tayong nasa loob ng isang box din po mga bossing. Hanggat hindi ka nakakalabas ng bansa at hanggat hindi mo nakikita kung ano ang meron sa ibang bansa, Singapore, Estados Unidos, London, bridge is falling down, etc., etc. Kumbaga, yung kaalaman mo at yung mga nakikita mo doon sa loob ng Pilipinas, yun lang. Naku po, may nakahula agad. Pangatlong nakikita ko at posible po, mga kababayan, at maaaring kumulo ang dugo ng mga DDS, mga bossing, First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Ano po? Educator ang ating First Lady, mga bossing. Ano po? Mga anak niyan, mga nasaan po, mga kababayan? Mga nakapagtapos po sa mga prestiyosong mga paaralan po. Maaari at posible na alam nila at kita nila kung paano pagpapatakbo ng mga eskwelahan na yon. Kukulo ang dugo ng mga dito sa akin, yung mga kunyaring opposition po. Hoy Mark, tumigil ka na dyan. Ano? Yang si Butod ang sinasabi mong ganyan. Lalo kaming maiinis niyan. Di ho ba, mga kababayan? Kita naman po natin
yung talino ng First Lady Lisa Marcos, mga bossing. Kaya lang siyempre, baka hindi mangyari. Baka hindi mangyari, siyempre siguro isipin ng Pangulo, "Wag ka na, magulo na dito sa politika, eh." Kung hindi ka pa nga, kung hindi ka pa nga nasa politika, ginugulo ka na nila, eh. Pero siyempre mga bossing, kung nakikita natin ang potensyal, bakit hindi natin i-push si First Lady po, mga kababayan, 'di ba? Tungkol sa law, lahat malaliman ho 'yan, mga bossing. Malaliman po 'yan, mga kababayan. Hindi kagaya nung talagang VP Sara, iniupo mo diyan, tapos nangyari? Eto, nag-aaral. Inaral po muna yung Department of Education. Tumagal ng 2 taon, wala. Ganun pa din po, 'no? Ganun pa din po, 3% lang po ang naiangat, ayan. Actually, naiangat ba 'to o bumaba pa? Kung ang ibig sabihin nun nito, mga kababayan, kung ikukumpara po yung mga kabataan natin, dun sa mga estudyante o kabataan nung mga nasa top mismo, mga kababayan, sa Program of International Student Assessment sa PISA, 3% lang po ang nakakasunod, mga bossing. Baka po, lalo na yung mga paaralan sa London o yung mga ganyan. Paaralan sa New York, 'di ba? Sabi nga nila, masyadong maka-New York, New York naman itong First Lady na ito, mga bossing. Ako ho, mga kababayan, hindi naman ako nagyayabang na, nasa ibang bansa ka kasi, ganito, ganyan. Pero, nung dati po, nung nasa Pilipinas lang ako, kulong ako sa Pilipinas, kabataan pa ho natin, kumbaga, limitado lang ho yung kaalaman ko, eh. Ano po? Unlike dito, yung paglabas ko ng bansa, nakita ko, uy, ganito pala sa Singapore. Uy, may ganito pala sila. O may pamamalakad pala silang ganyan. Maayos pa sila. Dapat, doon ko nasasabi na, dapat ito, gawin din sa Pilipinas, eh. Dapat ito, ipatupad din sa Pilipinas, eh. Kasi dito, maayos na gumagana. Di ho ba, mga kababayan? May tanong muna ako sa inyo. Eto, tanong ko ho ito sa mga DDS. Sad ba kayo? Mga DDS, mga vloggers ng DDS, sad ba kayo? Kami sad. Sara, alis dyan. Sara, alis dyan. Di ho ba? Ako nung talagang kulong ako sa Pilipinas, mga kababayan, konti ho. No? Hindi ko naman sinasabi na kumbaga mas lumalawak ho ang kaalaman na ang isang tao kapag yung talagang na-explore niya yung labas ng bansa natin. Kaya nga ho sabi ko sa mga DDS, kung inaakala nyo na kayo ay malakas pa din, lumabas daw kayo sa box nyo, sabi ni Banat Bay. Totoo yun. Kasi kayo lang ang nagkakarinigan dyan. Iisa kayo ng sinisigaw na malakas kayo. Yun lang naririnig ninyo. No? Pero paglabas nyo, dyan sa box ninyo, magugulat kayo. Nandito kami. Hala, bakit mas malakas sila? Bakit mas madami sila? Kokounti lang tayo pala. Ha? First Lady Lisa Marcos, pwede po yan, mga kababayan. Sana i-push din ho.